O baka iba, tapos sila guest lang. Ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February Sila nga, kaarawan ni Heart Evangelista doon sa Alpalan ginawa. 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito. Pero Oo, para patas na pagbabalita ho yan, mga kababayan. Di ba? Para patas yung pagbabalita. Kunin natin, yung kapanayamin natin si Senador Chis Escudero. Ano kaya sasabihin? hindi pa siya sumasagot. Sa Alpha lang din ikinasal noong July 28, 2023 si Arjo Atayde naman, oh. Na Quezon City, Congressman Arjo Atayde at si Maine Mendoza. Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, walang pag-aari ang mambabatas sa Benguet. Pero ayon sa aming informante, may 5-bedroom unit sa Alphalan si Congressman Atayde. Maganda yan, masiyasa at talagang mahalughog nila, mga boss, Chipamo, sir. At alam ko naman, na alam nyo, na hindi lingid sa inyong kaalaman, na kumbaga ho, mga bossing, is merong mga mambabatas, like Jose Pidal. Naalala nyo yung Jose Pidal? Merong mga mambabatas na ang gagawin nila, hindi nila ipapangalan sa kanila yung mga ari-arian. Tapos meron na lang kung kasulatan niya, kung sino man, yung Poncio Pilato, kung kanino man nila ipinangalan yung ari-arian na yun. Kasulatan na lang tayo, hindi sa kanila. No? Pero kapag nagkalabasan ng salin, hindi akin yan. Doon yan kay kay kung sino mang Poncio Pilato, yung ipinangalan niya, yung ari-arian na yan. Ganon. Ang dami, no? Ang daming loophole sa Pilipinas, ang daming mga butas ng ating batas. Kaya kailangan talagang sa susunod na mga eleksyon, kapag tayo bumoto, mga bossing, kailangan talaga, mga kababayan, talagang bubusisiin natin, aalamin natin kung yung mga inihahalal nating mga kongresista, mga inihahalal nating mga senador, ay talagang may magagawa bilang mambabatas, maaayos yung ating mga batas para naman walang mga loophole na pinaglulunggaan ho, mga bossing, yung mga politiko na yan. Anyway, alisin ko na ho yan. Dakuin natin. Ano to? Defensor. Eto, kay Mike Defensor ho tayo, mga boss. Gaya nga ho, nung sinabi ko sa inyo, mga kababayan, yung Alpalan, ilan daw? 100 hektar. No? Tama ba ako? 100 hektarya? Yung kay ano naman daw ho, mga bossing, etong kay Defensor naman ho, mga kababayan, grabe, ang laki. Ang pagkakaalam ni Defensor daw ho, mga boss, Chipamo, sir, ang bahay daw ni Martin Romualdez doon po sa loob ng Forbes Park, 3,000 hektar daw ho. Tanong niya doon, nakapunta ka na ba doon sa bahay ni Martin Romualdez? Sa sa Forbes Park. Ayan. 3,000 hectares po ang property niya doon. Tapos, nung sinilip namin sa AI, mga bossing, kung ilan ang sukat ng Forbes Park, ito po ang lumabas, Forbes Park is approximately 250 hektarya lang daw ho. At yan po, mga kababayan, ay kabuuan ng Forbes Park. Grabe naman yun. Ilang subdivision yun? 12 beses ng 12 beses ng laki ng Forbes Park, yung bahay ni Martin Romualdez. So, dyan pa lang ho, mga bossing, nalalaman na. Di ba? Kung nagsasabi ba ng katotohanan. Ano sabi? Falsus unus, falsus omnibus. Isang mali, mali na lahat. Yung kanila ho, lahat mali, mga kababayan. Hindi ka na, kumbaga, hindi mo nasasabihin falsus unus o falsus uno Lahat ho, mga bossing, pati yung kay Lagos Esa,
meron pang mga nalalaman, ha? Marcoleta, ano sabi ni Marcoleta? 5 milyon ang ipinatong sa ulo ni Gutesa. May mga magpapa-ambush daw. Sabi nga ho natin mga bossing, saan kaya nito mga pinagkukuha yung kanilang mga sinasabing may ambushan, ina-ambush, samantalang parang manghihinayang ka doon sa pera mo na ipambabayad na 5 milyon para ambusin si Gutesa nang wala namang kasensense yung mga sinasabi, nang wala naman hong mga katorya-torya yung mga sinasabi. Di ba? Kung ikaw ho, like example, kung Martin Romualdez ang magpapa-ambush dyan mga boss, ang gagawin ko, kung ako si Martin Romualdez, papanoorin ko na lang ho yung mga lahat ng balita eh. No, yung mga kapanayam dito sa mga ito ng live. Titignan ko sa comment section. Ano ba sinasabi ng taong bayan doon sa sinasabi ni Gutesa, sa sinasabi ni Marcoleta, sa sinasabi ni Mike Defensor? Ano ba ang kanilang sinasabi doon? Naniniwala ba sila? Halos karamihan, makikita nyo, pinagtatawanan mga boss. Ikaw ba, magbabayad ka pa ng 5 milyon para ipapatay itong si Gutesa? Hindi na. Di ba? Sasabihin mo na lang, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Mag-aaksaya ka pa ng 5 milyon? Para kay Gutesa? Tapos nakikita mo naman sa mamamayang Pilipino, hindi sila pinapaniwalaan. Ito mismo yun ha. Baka sabihin nyo, gawa-gawa lang ni Mark Ramos yung ipinakitang picture. Ito. So, Speaker Martin. Ayan, di ba? Ito yung kapanayam kay Defensor. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. Oops. Ayan mismo, sa kanya na nanggaling. Hindi na litrato lang. Hindi lang baka sabihin ng iba, gawa-gawa lang ni Mark Ramos. No? Alam nyo, mga kababayan, dati pa, by looks lang Sabi ko, mukhang mahusay itong congressman. Kasi mahilig na ako sa politika dati pa. Bata pa lang ako. Kung di ako nagkakamali, 8 taong gulang ako, tumakbo ng pagka-presidente si Mayor Lim. Lim ako noon, Lim. No? Versus Erap Estrada. Siguro, mali ako doon sa edad ko, mga 14, ganon. Mayor Lim, dahil taga-Tondo kami. Nagagawa pa ako yung sako ng uling. Pipinturahan ko yun. Lim, L-I-M lang. Lalagay ko sa bubong namin, sa taas. No? Kita ng mga tao. Yung kaibigan ko naman, erap sila nun that time. So, ganon. Bata pa lang ako. Sabi ko, yung mga sumunod na mga panahon, sabi ko, mukhang itsura nitong si Romualdez.